Consumatum es! Hindi ba ninyo batid na maraming mga Indio ang mangmang? Padre Damaso, hindi rin niyo babatid na nasa tahanan tayo ng isang Indyo? Maaaring saktan mo si Kapitan Tiago. Oo, matagal nang ipinagpalagay ni Tiago na hindi siya isang Indio. Inuulit ko, wala nang makakatalo pa sa kamangmangan ng mga Indio. Mga kaibigan, pinagagalak kong ipakilala sa inyo ang dahilan ng pagsasalong ito. Ang anak ng nasira kong kaibigan, si Don Crisostomo Ibarra. Buenos noches, amigos, at sakura sa ating bayan, at sa matalik na kaibigan ng ating mga Padre Damaso. Hindi ka nagkakamali. Ako nga si Padre Damaso. Ngunit kailanman hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Ito na nga ba ang anak ng yumaong si Rafael Ibarra? Sa inyong lingkod, Senyor Teniente. Maligayang pagdating. Naway mas maging mapalad ka sa iyong ama. Maraming salamat, Senyor. Nakahanda na po ang hapunan. Aray ko po, Teniente. Tumingin ka kasi sa iyong dinadaanan. Wala ka bang mga mata, Teniente? Meron po, senyorita. Mas malinaw pa sa iyong mata. Ngunit ako'y nakamasid sa iyong ganda ng iyong buhok. Senyor Ibarra, sa halos 7 taon niyong pamalagi sa ibang bansa, anong pinakamahalagang bagay ang nakita niyo? Nang natutunan ko ang kasaysayan, nalaman ko ang kalayaan o ang pagkalipin ng isang bansa ang nagdidikta sa kasaganaan o ang pag-iikaos nito. Nagawa mong lustin ng iyong yaman dahil lamang dyan. Wala ka na bang mas magitang mahalaga pa? Isa kang bulag. Kahit isang batay alam yan. Nagpapasalamat ako at palagay ang loob ng dating kura sa akin. Naway pagpaumanhin po ninyo ako. Kakagaling ko lamang po sa mahabang biyahe at may asikasuhin pa po ako bukas para sa Espanya at Pilipinas. Huwag ka munang umalis. Darating pa si Maria Clara. Pupuntahan ko siya bukas. Sa ngayon, may asikasuhin pa akong importante. Ganyan ang nangyayari sa mga batang ipinapadala sa Europa. Nagiging mayabang at mapagmataas. Kaya nararapat lamang na ipagbawal na natin ang pagpapadala ng mga bata sa Europa. Senyor Ibarra, Teniente, kayo pala, ginulat niyo naman ako. mag-iingat ka palagi, senyor. At maging aral sa iyo ang nangyari sa iyong ama. Di namin nalalaman kayo tungkol sa pagkamatay ng ating ama. Mahal niyo ba itong sabihin sa akin? Mukhang wala kayong nalalaman. Ang iyong ama ay pinatay sa bilangguan. Sa bilangguan, nakulong ang aking ama. Hindi ba't kayo nagkakamali lamang, Teniente? Hindi ako pwedeng magkamali. Ang iyong ama ay pinatay sa bilangguan. Si Don Rafael Ibarra ay pinagbintingan ng mga heree at pilibusterismo ni Padre Damaso. Mahal niyo bang sabihin sa akin lahat ng pangyayari kung ba't nakulong ang aking ama? Noon, may kastilang mangmang at masamang ugaling kolektor ng mga buwis. Noong nagkokolekta siya ng buwis, pinagkatuwaan to ng mga bata, ngunit pinagtanggol ni Don Rafael ang mga batang ito. Sabi mo? Nagbibiluan lamang po kami. Ibaw mo sila! Hindi ko papayagan saktan mo ang mga batang yan! Sa kasamang palad, ilang minuto lang ay namatay ang kolektor ng mga buwis. Dahil dito hinuli at ikinulong ang iyong ama. Tinakwil siya at pinagbintangan siya kung ano-ano dahil sa kanyang kabiguan.
Kaya pala hindi sinabi ni Kapitan Tiago ang dahilan. Ama ko. Magandang araw po, Tia Isabel. Magandang araw din sa'yo, Iho. Nasaan po si Maria Clara? Maupo ka muna at tatawagin ko lang siya sandali. Maria Clara, si Tia Isabel mo ito. Pasok po kayo, Tia. Nariyan si Crisostomo. Paghihintayin mo pa ba siya? Hindi na po, Tia. Hindi pa rin kumukupas ang ganda mo, Maria Clara. Sus, nakapunta ka lamang sa Europa. Tumamis na ang mga salita mo. Marahil maraming magagandang babae sa ibang bansa ang nahulog sa pambobola mo. Mahal ko, alam mo ba ako na pinakamapalad na nilalang sa mundo? Mapalad? Bakit? Dahil sa mga babae mo? Mapalad dahil pinagpasya ng aking mga magulang na ikasal ako sa pinakamagandang babae na ngayon ay nasa harapan ko na. Asus, binola mo pa ako. Labis ako nangungulila sa'yo, Maria. Higit akong nangulila, Crisostomo. Patawad marahil ako muna ay magpapaalam na. Dahil bukas ay pupunta ako sa San Diego at araw na ng mga patay. Paalam, mahal ko. Sandali, mahal ko. Mag-iingat ka. Magpahinga na tayo, Crispin. Magkano ba ang sinasahod mo ngayong buwan, kuya? 2 piso, bakit ba? Nais kong bayaran mo sinasabi nilang pinakaw ko. Ha? Sira ka ba? Di ba 33 piso ang binibintang nila sa'yo? Kahit 3 taon kong pagtrabahuhin yon, hindi ko mababayaran yon. Ngunit wala talaga ako ninakaw. Wala talaga, kuya. Natatakot lang ako na baka malaman ito ng ating inay. Taan na, Crispin. Kahit ano sabihin mo dyan, hindi maniniwala sa'yo si inay. Ikaw, Basilio, may multa kang 2 real dahil sa hindi tamang pagpapatunog ng kampana. At ikaw naman, Crispin, hindi ka pwedeng umuwi hanggat di mo binabalik mga ninakaw mo. Wala po talaga ako ninakaw. Magsisinungaling ka ba? Tara na nga! Sandali lang po. Matagal na po namin nakikita. Maraming Alam mo, saw ka pa! Marahil nagugutom na mga anak ko. Hindi ko sila hahayaang magutom, kaya naghanda ako ng masarap na pagkain. May makakain ba? Oo, mayroon. Nasaan? Lalo na't nagugutom na ako. Oh, heto. Wala nang matira. Paano ng mga anak mo? Bakit? May reklamo ka? Wala. Teka, nasa na nga ba ang mga batang yan? Nasa kumbento, pero pauwi na rin sila. Teka, sandali. Hindi mo ba hihintayin ng mga anak mo? Inuutosan mo ba ako? Alis ako kung kailan ko gusto. Kawawang mga anak ko, magsasaing na lamang ako ulit. Inay, ano pong ginagawa Bakit, mo? Basilio? Bakit ka umiiyak? Bakit puno ka ng mga sugat? Si Crispin po, napagbintangan na nagnakaw. Ha? Anong nangyari sa anak ko? Nasaan siya? Nasa kumbento po, ayaw po siyang palabasin dahil napagbintangan po siya. Ano? Dahil lang ba sa mahirap tayo, kailangan nating bautusahan lahat ng to? Nasaan si Crispin, Basilio? Andun po, inay. Para sa namang ito, Ale? Para sa Kura. Nais ko sana siyang makausap. May sakit ang Kura ngayon. Tungkol saan bang mga ito? Hindi pa kasi umuuwi ang anak kong si Crispin. Crispin,
Kung ganon, ikaw ang ina na magnanakaw? Abay, pagkatapos magnakaw ng batang iyon ay tumakas rin. Inutusan pa ako ng mga kuran na pumunta sa kwartel at magsuplong. Sa katunayan yan ay pumunta na mga Guardia Civil sa inyong tahanan upang hulihin ang magnanakaw mong anak. Hindi magnanakaw ang mga anak ko. Hoy, ina ng mga magnanakaw, huwag mo iyakan ng mga anak mo. Wala kang mapapala sa kanila dahil nagmana sila sa kanilang ama. Ikaw ba si Sisa, ang ina ng mga magnanakaw? Oo, ako nga ho si Sisa. Ngunit hindi po magnanakaw ang mga anak ko. Huwag mo nang ipagkaila kung ayaw mong lumala ang sitwasyon. Sabihin mo na kung saan mo tinago si Crispin. Senyor, ilang araw ko na pong hindi nakikita si Crispin. Kung ganon, ibalik mo na lang ang ninakaw ng iyong mga anak. Senyor, kahit paminsan hirap kami sa buhay, hindi nila magagawang magnakaw. Sinungaling! Pwes, kung ganyan ang gusto mo, isauli mo na lang ang mga ninakaw ng iyong anak. Senyor, hindi po magnanakaw ang mga anak ko. Parang awa niyo na, huwag niyo po akong ikulong. Parang Sumama ka awa rin! na po ang Sumama! ikulong, senyor! Dalihan niyo ng kura. Pakawalan niyo siya at walang gagambalain pa. At kung gusto makuha ng kura ang mga kanyang ginto, sabihin niyo sa kanya, manalangin na lamang siya. Sige, isama niyo na yan. Total, wala naman yung kwenta. Senyor! Senyor! Crispin! Crispin! Ba't yan naman? Nasaan na wala ang anak mo? Senyor Ibarra, ikaw naman magbuhat sa malaking bato. Kasi siya ko po, gobernador. Ang maling dalo mo lang, tiyak patay ka. Teka, anong ibig sabihin nito, Elias? Nag-iingat kayo, senyor. Hindi lamang ito pwede mangyari sa inyo. Saka ako na lang sasabihin sa inyo ang lahat. Teka, anong nangyari sa taong ito? Muntik na kayong patayin ng taong yan. Siya rin na nabiktima sa sarili niyang balak. Kung ganon, ako na lamang magpapalibing sa kanya. Paumanhin, Senyor Ibarra. Ngunit hindi ba't pinagtangkaan niya ang iyong buhay? Oo nga, ngunit siya ay nasawi. Ano pa bang dapat niyang parusang matanggap? Pinapatawad ko na siya. Bait-bait talaga niya. Mabuhay ka, Crisostomo Ibarra. Mahal ko, nagustuhan mo ba ang pinatayo kong paaralan? Siyempre naman, mahal ko. Hindi mang lamang niya ako binati sa aking pagdating. Talagang mataas na ang tingin niya sa kanyang sarili. Akalain mo nakapag-aral lang siya sa Europa? Sino nang umasta? Huwag mo na lamang siyang pansinin, mahal ko. Kung alam mo lang kung gaano ako nagtitimpi sa kurang na yan. Katulad lang siya ng kanyang ama. Akalain mo diserte kung tignan, pero hindi rin marunong gumalang sa batas ng simbahan. Patawarin mo kung mahal ko pero hindi ko na ito matitiis pa. Tama lang na nakulong siya sa kakulungan, doon na siya mamamatay. Hayaan kong insultuin mo ako, pero hindi ko hayaan na bastos-bastusin mo lang ang alaala ng aking ama. Paghulusili ka, Ibarra! Alagad ng Diyos ang kinakalaban mo! Alagad ng Diyos? Paano yung nasabi na ito ay isang alagad ng Diyos? Ang taong ito ang nagdala sa aking ama sa kabiguan at naging dahilan ng pagkamatay nito. At ngayon, nagawa pa niya ng bastusin ito? Ganito ba ang gawain ng isang alagad ng Diyos? Crisostomo, pakiusap, alang-alang man lamang sa akin. Hindi lamang kita mahal, Maria. Baka nakita niyo na kung may dugo ba talaga dumadaloy sa kurang na ito. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw ng munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ng inang mahal, awit ng pag-ibig sa piling ni nanay. Guardia Civil! Ano po yan, senyorita? Sino yung kumakanta? Si Sisa, ang baliw. Dalhin niyo siya rito! Masusunod po, senyorita. Halika! Sumama ka sa akin! Awit
inang mahal. Nandito na po siya, senyorita. Pakantahin niyo siya! Hoy, baliw! Umawit ka! Awit! Sana'y di magmaliw ang awit ng inang mahal, awit ng pag-ibig sa piling ni nanay. Magaling! Maaari ka nang umalis. Masusunod po, senyorita. Hoy, Baling! Hindi ako baliw! Sinong baliw? Sumayaw ka! Sumayaw? Gayahin mo ko! Sumasayaw ang matandang baliw! Hindi! Ikaw ang Baling! Ako ang baliw? Oo! Ako ang baliw! Baliw! Ako ang sasayaw, hindi ako sumasayaw. Matanda lang ang sumasayaw. Baliw! Baliw! Aray! 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 Konsolasyon, ano ba itong ginagawa mo? Bitawan mo nga ako! Tutunan ko lang siya ng baliw na yan! Tumigil ka nga. Hindi ka na ba naawa? May sira ka rin ano? Crispin! Basilio! Nasaan na? Huwag yan, Sibyl. Bihisan mo nga at gamutin ang babaeng ito. At bukas ay iatid mo siya sa tahanan ni Crisostomo Ibarra. Basilio! Ano ko? Basilio! Doña Victorina, kayo pala. Tuloy kayo. Magandang araw, Kapitan Tiago at Isabel. Mukhang may kasama yata kayo. Oo. Magandang araw po, senyora. Magandang araw po, senyor. Ako nga po pala si Alfonso Linares. Magandang araw rin sa iyo, iho. Oh, kamusta na nga ba ang kalagayan ni Maria Clara? Wala tayong pababa ko, Don Tiburcio. Iya, kamusta na inyong pakiramdam? Sumasakit pa rin po ang ulo ko, Doktor. Doña Victorina, siya po pala si Maria Clara. Oo, Alfonso. Iyak na po agad niya. Magandang araw po, Padre Damaso. Nasaan na siya? Nagpapahinga po siya sa kanyang higaan. Maria Clara! Padre Damaso, salamat po sa pagbisita ninyo. Labis ako nag-aalala sa iyo. Magpagaling ka kagad. Opo, Padre. O sige, Iya. Magpahinga ka na muna. Padre Damaso. Victorina, sino ang iyong kasama? Sa katunayan niyan, kanino ko siya gustong ipakilala sa inyo? Sa si Alfonso Lilares, inaanak na inyong bayaw. Inaanak? Ikaw na ba ang inaanak ni Carlicos? Magandang araw po. Opo, ako nga po. Anong saya ko nakita na kita, iho? Narito siya upang maghanap ng kanyang mapapangsawa. Papangasawa? Madali lang yan. Paghintay ka lang, iho. Mauuna na ako. Ano ba yan? Ang pangit naman ng mga dumadaan? Hoy, Labandera, kayo ba pinaliligan mo? Bakit? Natamaan ka ba? At ano sabi mo? Labandera? Gusto mo bang laban ko yung kulot ng buhok o gusto mo planchahin ko pa? Hoy, matandang lang kukulang. Kung makapagsalita ka dyan, kalampusin mo kita dyan. Ano sabi mo? Gusto mo mag-toast tayo? Hindi kita urungan. Pwede bang tumigil na kayong dalawa? Para kayong mga bata. Ay, Peres, pag sabihin mo nga asawa mo mukhang magkukulam, Hindi ka lang isang babae. Tayo na, Victorina. Wala tayong mapapala sa mga yan. Nakapala mukha mo? so, bakit hindi mo lamang hinamok ang nagkapanaldan sa'yo? Mukha ba akong may laban doon? Tao po! Tao po! Oh, Elias. Senyor Ibarra, isanin mo na ang lugar na to. Isanin mo na ang bayan na to. Anong ibig mong sabihin? May pag-asa nagaganap at kayo ang tinuturong pasimuno nito. Sino ka? Hoy, alagad ng batas! Bakit po? Arestado ka, sumama ka sa akin. Crisostomo! Tinulungan ako makatakas ni Elias. Patawarin mo ako, mahal ko. Hindi. Hindi masama ang loob ko sa'yo. Ako dapat ang patawarin mo. Pagkat kailangan ko na lumayo sa'yo. Sa lugar na to. Hindi ka dapat humingi ng tawad dahil nasisiguro akong mag-aalinlangan ka kapag nalaman mong Nalaman kong ano. ang tunay kong ama ay ang kinasusuklaman mong si Padre Damaso. Paano? Basta lagi mong tatandaan, kahit nasan ka man, ikaw lang ang iibigin ko, Crisostomo.
Hindi ito maaari, mahal ko. Anong nangyari sa'yo, anak ko? Masaya na po ba kayo? Anong ibig mong sabihin? Wala na siya. Wala na si Ibarra. Wala na ang taong mahal ko. Ngunit, Tanging si Ibarra lang ang mahal ko, walang iba. Hindi ko mahal si Alfonso. Hindi ako magpapakasal sa kanya. patawarin mo ako kung nang imas man ako sa buhay ninyo. At Kung magpapakasal ako sa kanya, magmumungha na lang ako. kung yan ang gusto mo. Diyos ko, sino ba ang mga kabayaran sa mga kasalanan ginawa ko? Patawarin niyo ako, Ama. Inay ako po to si Basilio. Sino ka? Sino ka? Sino ka? Inay, wag po kayo matakot. Ako po to, Nay. Hindi kita kilala! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Inay, ako po to si Basilio. Inay, wag po kayo matakot. Basilio! Ako po to, Inay, wag po kayo matakot. Inay! 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 Iyo, Hindi po kayo ginawa. anong nais mong gawin sa iyong inay? Gusto ko po siya dali sa sementeryo kaso wala po akong panlibing. Kung ganun, kumuha ka ng paggatong. Total, lapit na rin ang pagkamatay ko. At sa sandaling mangyari yun, sunugin mo ang aming katawan hanggang sa maging abuto. Kung mamatay ako, hindi ko masisilayan ang pagsikat ng araw sa aking bayan. Pagkatapos, maghukay ka at may makikita kang kayamanan. Gamitin mo ito para sa iyong kinabukasan. Naiintindihan mo ba? Consumatum es!